Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa patuloy na laban sa pagitan ng Ripple at ng United States Securities and Exchange Commission. Isa ito sa pinakamalaking legal battle na may kaugnayan sa cryptocurrency sa kasalukuyan. Ano ang mga susunod na mangyayari para kay XRP? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, may defense strategy ba ang Ripple? Sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na indikasyon kung ano ang magiging approach ng SEC sa labanang ito. Ang pre-argument statement ng SEC na inaasahang isusumite ngayong Huwebes ay magbibigay po ng sapat na impormasyon tungkol sa kanilang appeal plan. Ang Ripple naman ay handang tumugon ng masigasig. Kinumpirma ng legal team ni Ripple na plano po nilang magsumite ng kanilang Form C bilang tugon sa appeal ng SEC. Ayon sa mga ulat, ang cross-appeal ni Ripple ay isusumite sa loob ng 7 araw matapos ang pagsusumite ng SEC. Ang kumpiyansang ipinakita ng legal team ng Ripple ay nagpapahiwatig na naniniwala silang malakas ang kanilang kaso. Dagdag pa rito, maraming crypto enthusiasts ang tinitingnan ang laban ng Ripple laban sa SEC bilang isang marangal na pagsisikap na ipagtanggol ang mga karapatan ng cryptocurrency community kaya't nakakuha sila ng malaking suporta. Ngayon ay ano ang briefing schedule ng Ripple versus SEC? Kapag ang parehong partido ay naisumite na ang kanilang initial forms, magsisimula na ang briefing season kung saan bawat panig ay magkakaroon po ng pagkakataon na ipresenta ang kanilang mga argumento. Una, ipapakita po ng SEC ang kanilang kaso. Kasunod, ang sagot ng Ripple. Ayon sa mga ulat, ang unang brief ng SEC ay inaasahang isusumite sa loob ng 3 buwan. Ngayon ay sino ang mananalo sa labanan? Si Ripple kaya o si SEC? Bagamat may kumpiyansa ang Ripple kaysa sa SEC sa kanilang tagumpay, sinabi ni Ginoong Fred Rispoli na hindi pa rin maaring tanggalin ang anumang posibilidad. Ayon kay Ginoong Rispoli, ang resulta ay maaring malaki at depende sa kung sinong mga hukom ang naka-assign sa kaso. Nagbabala rin siya na kung si Ripple ay makakaharap ng judge panel na pabor sa gobyerno, ang kanilang tsansa na manalo ay maaring lumaki ng husto. Sa conclusion or sa kabuuan ay malabong makita ang huling resulta ng legal na labanang ito bago taong 2026. Kung sakaling magbago ang political climate sa bansang US sa panahong ito, ang resulta ay maaring maging mas unpredictable. Ngayon ay ano ang masasabi ko tungkol dito? Sa akin pong sariling pananaw, ang labanang ito ay isang napakahalagang kaganapan sa mundo ng cryptocurrency. Ang patuloy na paglaban ni Ripple sa SEC ay hindi lamang tungkol kay XRP, kundi tungkol din sa kung paano tinatrato ang cryptocurrency ng mga regulasyon sa hinaharap. Ang suporta mula sa crypto community ay nagpapakita po ng kanilang pagnanais na makita ang tagumpay ni Ripple sa labanang ito. Gayunpaman, mahalaga rin na tandaan na ang legal na proseso ay maaaring maging mahaba at puno ng hindi inaasahang twist at turns. Kaya't kinakailangan na manatiling mag-ingat at updated po sa bawat kaganapan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.